Hello mga kasari, welcome back sa ating channel. Ngayon may isa tayong viewer na nag-comment sa ating vlog at humihingi ng payo. So grabe yung sitwasyon niya, siguradong maraming makaka-relate. Kasi plano niya sana magtayo ng sari-sari store pero yung nakuha niyang paupahan na bahay ay maraming problema. So barado yung CR, walang outlet ng kuryente at ang masakit, malaki na yung nagastos niya. So ang tanong niya ngayon, itutuloy pa ba niya or bawi na lang? Bago ang lahat guys ay, wait lang. Lalamig na naman tong kape ko. Sawa na ako sa malamig na kape. Alam niyo naman pag sari-sari store owner, laging malamig na lang ang kape dahil pauli-uli tayo. So bago tayo magbigay ng payo sa ating kasari, ay gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nagko-comment sa comment section ng aking mga videos, sa lahat ng videos dyan. Sobrang excited ako araw-araw sa pag-check ng comments. So tuwing umaga pagkagising ko, comment ka agad sa YouTube ang tinitignan ko. At ang una ko nga nabungaran, itong comment ng ating future kasari. So gagawan agad natin ng sagot kasi feeling ko asap ito, kailangang sagutin agad natin. So yan, kagigising ko lang guys at nagkape lang ako at yan, umpisa na agad natin yung pagbibigay ng payo. So basahin muna natin yung comment niya para mas malinaw. Ayan, good morning idol. Palagi ako nanonood sa'yo kasi magtatayo din ako ng sari-sari store. Kaso hindi ko pa maumpisahan dahil ang nakuha kong paupahang bahay ay maraming problema. Barado ang CR, walang mga outlet ng kuryente. Napakalaking pera na po ang nailabas ko pero di pa rin ako makapag-umpisa. Dapat puhunan ko na yung nailabas kong pera. Baka po matulungan niyo ako kung itutuloy pa ba or bawi na lang. So, yan future kasari. Una sa lahat, saludo ako sa'yo kasi pinakita mo na seryoso ka talaga sa pagsisimula ng pagtitindahan. Pero ayan, naintindihan ko yung frustration mo kasi imbis na yung pera ay nakapunta na sa puhunan, napunta pa siya sa gastos na hindi mo ine-expect, 'di ba? So, alam kong masakit at nakaka-discourage, sayang yung pinaghirapan nating pera. Pero tandaan mo, normal lang sa negosyo na may ganitong mga pagsubok bago pa man tayo makapagsimula. So, bibigyan kita ng option, ikaw na lang ang mamili kung ano yung susundin mo. Option number 1, ituloy kung kayang ayusin agad. Kung manageable pa yung problema at kaya ng konting dagdag na gastos, halimbawa kung kaya mo ipagawa yung outlet ng kuryente or maayos yung CR. Yung sa CR, hindi ko alam kung bakit siya barado, kung puno na yung deposito or barado lang sa mismong bowl kasi mas madali kung barado lang sa mismong bowl. Kung ganun lang kasari, pwedeng ituloy mo na. Kasi kung maghahanap ka pa ng ibang bahay, baka mas malaki pa yung gastos mo sa lipat at baka matagal pa bago ka makahanap ng maayos na pwesto. Pero dapat siguraduhin mo na worth it yung gastos mo. Tanungin mo rin kasari yung sarili mo na kapag ba naayos ko ito, magiging maganda ba yung pwesto para sa tindahan ko? Mapapansin mo yun kung marami yung tao dyan. Kung oo, baka mas sulit na ituloy na lang. Check mo rin kung ikaw lang magtitindahan dyan. Kung konti pa lang yung competitor dyan, mas magandang option na manatili ka dyan. So, option number 2, humingi ng tulong sa may-ari. Huwag mong kalimutan na hindi mo responsibilidad lahat ng problema sa bahay. Kung upahan lang ito, dapat yung may-ari ang mag-aayos ng basic needs gaya ng kuryente at saka sa CR. Pwede mong kausapin since nag-invest ka na doon sa bahay, dapat sila rin ay umaksyon para mapakinabangan mo ng maayos yung bahay. Kung hindi sila cooperative, baka red flag na yan kasari. So, ito naman ang option number 3, bumawi ka at maghanap ng mas maayos. Kung sa tingin mo ay sobrang laking abala na ang nagawa sa'yo at baka mas malaki pa ang magagastos mo dyan sa bahay, minsan mas matalinong choice yung bawiin na lang. Oo, masakit kasi may nailabas ka ng pera. Pero isipin mo, baka mas malaki pa yung malugi kung ipipilit mo. Sa negosyo kasi kasari, hindi laging sayang yung pag-urong. Minsan, yun pa yung pinakamatipid na diskarte. Kasi mas mahalaga na magsimula ka sa maayos kaysa sa ipilit sa sitwasyon na masisira lang ang motivation mo. 'Di ba? Parang pinanghinaan ka na agad ng loob sa umpisa pa lang. So number 4, hanap ka ng temporary setup. Kung hindi ka makapaghintay, magsimula ng pagtitindahan, pwede mo ring gawin yung ibang sari-sari store owners na nag-umpisa lang sa maliit na pwesto. Kahit sa harap ng bahay, pwede yan, or kahit sa maliit na lamesa muna. Ang importante, umiikot yung puhunan. Kapag ready na yung bahay or may nahanap ka ng mas maayos, doon ka mag full blast. Ito yung tanong, ano yung pinaka best gawin? Para sa akin, timbangin mo mabuti. Huwag ka matakot umatras kung hindi talaga worth it. Mas mabuti ng safe ang puhunan kaysa mas lumaki pa yung gastos mo kasari. Pero, kung makikita mong strategic yung location ng bahay na yan, marami kang potential na buyer, baka mas okay na magdagdag ka ng konting pag-aayos para tuloy-tuloy na. Minsan kasi sobrang lakas ng sari-sari store, mababawi at mababawi mo pa rin yung ginastos mo sa pagpapagawa. Tandaan, hindi lang pera yung puhunan dito ha, pati stress at oras mo, investment natin yan. Kaya sa lahat ng gustong magtayo ng sari-sari store, paalala, bago mag-decide sa upahan, siguraduhin muna na maayos ang
basic needs, kuryente, tubig, CR. Kasi lahat yan nakakaapekto sa negosyo. Nagtataka lang ako dun sa nagpapaupa, bakit siya nagpapaupa ng walang outlet at barado yung kanyang CR. Kasi ako yung may paupahan din. So, syempre, inilalagay ko yung sarili ko dun sa uupa. Kung ako ay titira dun sa pinapaupahan ko, siguro hindi ako tatagal. So, ayaw ko kasi na short term lang yung uupa sa paupahan ko. Kaya mini-make sure ko na yung paupahan ko ay matitirhan ng maayos ng umuupa sa akin. Sana ganun yung mindset ng nagpaupa sa'yo. So, ayan kasari, sana nakatulong itong advice ko sa'yo. At kung kayo rin ay may similar na experience, share nyo sa comments para makatulong sa iba. Salamat sa panunood mga kasari. Don't forget to like and subscribe. At tandaan, sa Sari-Sari Store Business, diskarte at tamang timing ang sekreto. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood. Happy selling. God bless. Bye-bye. Ayan guys, kadi-deliver lang nung grocery. So, ito yung in-order ko sa live selling ni Sis Yvonne ng total amount ng 5,527. So, merong isang rim at saka isang box ng ating mga vitamins. So, ito guys, yung mga in-order ko kay grocery. Meron tayong mga piatos, tinapay, eggnog, ayan, UFC ketchup, meron tayong Max dyan, Ansel, Presto, tapos may mega sardines tayo, ayan, meron tayong Alaska, may Colgate, Dry Flakes, Presto, ayan, Del Monte Pineapple, Gatorade, tatlo lang, tapos Magic Sarap, Coffee Mate, ayan. Ang in-order ko mega ay 10 pieces guys. Tapos dito sa kabila naman, meron tayong non-edible. Ito ay Downy, may free. Tapos itong EQ pants, gagamitin ko to sa live ko sa September 29 sa grocery live selling. Tapos yan, ito yung mabenta sa akin ngayon. Oh. Itong combo pack ng Kala. Yung may fab ko na siya, tapos may powder na. Gustong gusto to ng mga customer ko guys. Kasi mas mura talaga siya. Ayan, may liquid detergent na ako nabili. So, ilang tayong in-order ko? Tatlong tayong in-order ko guys. Meron din tayong in-order na isang case ng ating C2 na partner ng ating vitamin. Saka isang case ng Mountain Dew guys. Ayan, naka-box ngayon yung C2. Usually naka-plastic yan eh.